Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, ang mga mahal na kapatid kay Kristo. Good morning. Morning. Para po sa umagang ito, ang ating preaching o sermon delivery na maririnig ay hinihanda po ni Reverend Mark Chen mula po dun sa First Evangelical Reformed Church doon po sa Singapore. At ang sermon po na ating maririnig ay pahayag na rin ni Reverend Chen noong 2004 August. At tayo nga po ay nagpapasalamat sa kanya for allowing us na magamit yung lahat ng mga sermon series niya dito po sa Book of Epistle nung tayo po ay nakapag-communicate sa kanya. So, ang ating pong maririnig, it's about the gospel. The gospel is the great equalizer. Dahil isa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, there is neither Jew, neither Greek, or isa kang bond servant, o isa kang free servant, o kaya naman male or female. Tayo pong lahat ay equal and honored by God. Makikita natin yung katotohanan po ito sa Scripture all the way. Simulan natin, halimbawa si David. Siya isang shepherd boy lamang noon, pero naging hari po siya. Ang mga disciples, halimbawa, ay isa silang mga pinagsama-samang crew ng mga mangingisda, tax collector, at maging rebelde na binuo at pinagsama-sama. Subalit, ginawa sila ng Panginoon na bilang mga apostol and turn the world upside down. Ganyan din si Onesimus. Kung aalala niyo si Onesimus, isa po siyang alitin o slaves. Pero kapatid po siya ng kanyang master na si Philemon. Ganyan din po ang ating Panginoong Jesus bilang isang hari. But He came to serve as our brother. Kung kaya nga, the gospel is the great equalizer. At yan ang dahilan kung bakit sa loob ng iglesia, ang mayaman at ang mahirap ay pantay-pantay po. Ang mga singles, maging ang mga couples, equally honored. At ang mga elders pa nga ay mga pinili lang din mula sa mga ordinaryong mamamayan. So, bali madalas nating nalilimutan na yung gospel is the great equalizer. Dahil nagpapadala po tayo sa ating mga cultural baggages na meron tayo. Umahanga tayo at tumitingala tayo sa mga ituturing na mga elite. At mga ilan ay labis na umaasa sa mga educated people. Iniisip kasi ng ang karamihan o ng ilan na mas nauunawahan ng mga elite ng matatalino ang Biblia. Pero ngayon po, upang maging malinaw, yung pag-aaral po ng Scripture o ng Bible is a commendable thing to do. Kailangan po natin ng mga learned people about the Scripture. Ngunit hindi natin kailangan ay yung mga spirit of elitism. Isang halimbawa na sinabi ni Reverend Mark Chen sa kanyang preaching noon, nasa South Korea, hindi ka pwedeng mag-isang senior pastor kung wala kang doctorate degree. At hindi ka lang hindi lang po ito isang usapin sa South Korea, maging sa Asia at iba pang bansa ay nangyayari ito. At katunayan, naging problema rin po ito ng mga taga-Corinth sa panahon nila. Bagamat karamihan sa kanila ay hindi naman wise sa Corinth o mga mighty men o kaya mga noblemen, tumitingala po sila sa mga educated people. Kagaya mo yung mga Greek philosophers, they honor them. Humahanga sila doon sa mga taga-Corinto, sa mga may mga kapangyarihang tao. At ganyan din ang mga Diyo, labis nilang tinitingala yung mga taong may kapangyarihan tulad ni Moses na nag-perform ng maraming signs and wonders sa kanila. Ang ganitong spirit of elitism
sa Corinth ay naging sanhi po ng division. Ngunit nung dumating po si Paul sa Corinth, dala yung simple, foolish gospel. Ginamit ito ng Diyos upang i-compound yung mga conventional wisdom ng mundo. How does He make us them wise, them just, and maging holy? Paano ba ito niligtas ng mga Panginoon o ng Panginoon? Ito ay sa pamamagitan ng pagpadadala o pagdala ng simpleng mensahe that was weak and very crucified Savior na inihayag ni Apostol Pablo. Yung ganong kaisipan po ay maaari lamang magmula sa ating Panginoon. That's why we glorify Him alone. Siya lamang po ang ating niluluwalhati at wala na pong iba. Kung ganun po, maaari nating maitanong, meron bang elitism dito sa atin? Siyempre naman, laganap po ang ganitong klase ng elitism, even kahit saan lugar. At sa panahon ng mga apostol, maging sa kasalukuyan, ay nagaganap po ang spirit of elitism. Kaya naman po, tatlong bagay ang itinuro sa kanila ni Paul na atin ding pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Una po, our faith is founded on the simple preaching of the gospel. Pangalawang pagbubulay-bulayan natin, our spiritual people can understand the gospel. And thirdly, the Holy Spirit helps to understand the gospel. So yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating sermon delivery, tayo po lumapit sa Panginoon for illumination and understanding. Let us pray. Aming Amang dakila at Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga ng may pusong nagpapakumbaba. Gayon din nagpapasalamat kami dahil sa iyong harapan. Kaming lahat po ay pantay-pantay. Ang Ebanghelyo mo ang nag-aalis anumang pader o barrier na naghiwalay sa amin. Walang mayaman o mahirap, walang mataas o mababa, dahil kami pong lahat ay iisa kay Kristo. Patawarin mo po kami kung minsan ay nadadala kami ng pananaw ng mundo. Patawarin mo kami kung mas pinapaboran namin ang mga may pinag-aralan, mga mayayaman o makapangyarihan. At nakakalimutan namin na ang iyong karunungan ay iba sa karunungan ng mundo ito. Ipaalala mo sa amin na pinili mo ang mga mahihina at simple upang ipahiya ang mga matataas. At niligtas mo kami sa pamamagitan ng krus ni Kristo na tila kamangmangan sa mundo. Ngunit siyang kapangyarihan naman po para sa aming kaligtasan. Sa aming sama-samang pag-aaral sa umagang ito, dalangin namin ang tatlong bagay. Una na po na ang aming pananampalataya ay lalong tumibay, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa simpleng pangangaral ng Ebanghelyo. Pangalawa, ipabigyan mo kami ng spiritual na pangunawa upang makita namin ang lalim ng iyong pag-ibig. At pangatlo, magabayan mo ang aming puso na kami sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay makapagpayag sa amin ng may katotohanan ang iyong banal na salita. Kaya nga po, Panginoon, alisin mo sa amin ang spirit of elitism o pagkakabahabahagi sa aming kalagitnaan. Naway mapuno ang lugar na ito ng pag-ibig, pagkakaisa at pagpapakumbaba habang itinataas namin ang inyong pangalan. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Una po, sa ating points, our faith is founded on the simple preaching of the gospel. Makikita natin na ang kaisipan ko ito dun sa verse 5. Kung saan sinabi ni Paul, kung
sasamahan niyo pa ako. 1 Corinthians chapter 2, verses 1 to 16. Paikot-ikot po natin siya titingnan sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita. And I'm reading from ESV translation. Sabi po ni Paul dun sa verse 5, so that your faith may not rest in the wisdom of man, but in the power of God. And the power of God is the gospel. Sabi nga po dun sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to save. At yan po ang dahilan kung bakit niya ito ipinangangaral. Bakit ito ipinangangaral ni Paul? Pero paano ba ito pinangaral ni Paul? He preached it plainly and weakly. O yung kainaan, sa kainaan. Sabi po dun sa verse 1, plainly niya ito ipinangaral. And when I came to you, brothers, did not come proclaiming to the testimony of God with lofty speech or wisdom. Hindi po siya katulad ng mga philosophers or mga Greek na gumagamit ng mga rhetoric o sa pamamagitan ng human wisdom. Hindi sa kadahilan ng hindi niya po ito kaya. Kung alamin po natin, si Paul ay isang Romano citizen. Roman citizen po siya. He was classically trained as a Roman. Bilang isang Pharisee naman, siya po ay na-train ni Gamaliel. At sa katunayan, ginamit niya yung kanyang training nung nagpunta po siya sa Athens. Particular na po dun sa Mars Hills. He quoted the philosophers and engaged yung elite discussion over there. Subalit hindi po niya ito ginawa dito sa Corinth. Sabi po dun sa verse 4, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Bakit po kaya? Dahil ayon sa verse 2, he deliberately purposed na walang ibang kikilalanin kundi ang gospel lamang. He just preached plainly. Dumating siya bilang isang simpleng saksi para magpahayag ng walang anumang palamuti o embellishment. Hindi po siya isang salesman, but a preacher. Ngayon, bakit pa siya nag-preach ng ganitong klase? Bukod pa rito, sinabi dun sa verse 3 na kasama nila siya in weakness, in fear, and much trembling. Bakit po kaya? May nangyari po ba sa kanya? At bakit niya nasabi yun? Where the Corinthians so frightening that he was in fear. After all, doon nga po sa Acts chapter 18 verse 6, sabi po doon that they opposed and blasphemed him. So probably, marahil nga po. But Paul had faced far more worse sa kanyang ministry compared to this situation. Kaya, bakit siya nagkaroon ng fear and trembling? Bakit siya dumating in weakness? Pansinin po natin yung progression dun sa verse 3 hanggang verse 5. Samahan niyo po akong basahin. Sabi ni Paul, and I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, so that your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. Ibig sabihin po, nag-aalala at natatakot si Paul matapos niyang makasama at makilala ang mga taga-Corinth na baka magsalita siya doon ng parehong parang na ginamit niya doon sa Athens, ay maaari silang maakit sa ganitong show of wisdom. Pwedeng maakit sila doon sa halip na makita nila si Kristo. He knew them. Nakita po niya yun sa kanila. Alam po ni Paul na madali silang mapahanga sa mga sound, high-polluting words and things. Kaya naman,
Ang tanging pinangaral niya doon sa Corinto ay tungkol kay Kristo, Him crucified. Isang mensahe itinuturing ng mundo na weak and foolish. Karaniwan po kasi ang hinahanap ng mga tao ay isang malakas na leader o general para iligtas sila. Hindi ang isang taong namatay doon sa krus na parang kriminal. Iyan ang dahilan kung bakit kinutya si Jesus ng mga magnanakaw doon sa krus. Na sinabi din, "Come down and save us and yourself." At iyan din ang dahilan kung bakit kinutya siya ng mga priests, mga scribes, and even the Pharisees, at mga pinuno na sa pamamagitan ng same words ng pangungutya. At isang kahangang mensahe kung iisipin niyo ako. Ngunit ang nakakatuwa, nung simpleng ipinangaral ni Paul si Christ at ang kanyang pagkapako sa krus, nagkaroon ng demonstration of the spiritual power. Ayon po dun sa verse 4. Makapangyarihang iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan. Sabi ni Paul, "And my speech and my preaching was not enticing words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power." Naalala niyo po ba yung nangyari sa chapter 1? Yung ating first sermon series, chapter 1, verses 1 to 17. Si Cyprus, na presidente ng synagogue, ay naligtas po. Nandun po sa verse 1, sa greetings niya. At pagkatapos nun, si Sosthenes din, na sumunod na presidente ng synagogue, ay naligtas din. At marami pang mga taga-Corinth at maging ang mga hintil ay naligtas din po. Kaya nga po, si Paul nag-spend doon ng 18 months, 1.5 year sa Corinth. At iyon ang naging takbo ng kanyang ministeryo na ginawa niya doon. Hindi ang pag-quote ng mga maraming Greek philosophers o paggamit ng mga impressive rhetoric kagaya ng ginawa niya doon sa Athens when he was engaged in discussion. Kundi ang pagproklama lang po ng plain gospel. Sa katunayan, tiniyak po sa kanya ng Diyos dun po sa Acts chapter 18, verses 9 to 10. Sabi ng Panginoon sa kanya, "Paul, on the night in a vision, do not be afraid, but go on speaking to them. Do not be silent, for I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people." Yung po ang sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya nangaral siya ng may katapangan. Nangaral si Paul at hindi nagkaroon ng pagkatakot. At hindi po siya huminto. Marami akong piniling bayan, sabi sa kanya ng Diyos. At sa pamamagitan ng simpleng pangangaral, sila po ay naligtas. Ito ay isang bagay na dapat na matutunan ng Iglesia ng Diyos, matutunan ng sino mang mananampalataya, that the gospel is the power of God unto salvation of everyone that believes. Subalit, ang nakakalungkot po dito, sila nga po ay naligtas, hindi lang masyadong kumbinsado o convinced sa kapangyarihan ng simpleng mensahe ng gospel. Kaya nga mga taga-Corinth ay makapangyarihang niligtas ng Panginoon. Pero struggling pa rin sila in terms ng kanilang maturity. O until then ay immature pa rin sila. At nagkakaroon pa rin ng kasalanan elitism sa panahon nila. Dahil ang mga taong ligtas ay maaari din kung maging isang immature. At makikita po natin dito yung ebidensya doon sa verse 8, verse 6 hanggang verse 8.
Dalawang beses po binanggit dito ni Paul ang isang grupo ng mga tao na tinatawag niyang rulers of this age o yung prince of the world. Sabi ni Paul dun sa verse 6 hanggang verse 8, "Yet, among the mature, we do impart wisdom. Although it is not a wisdom of this age or the rulers of this age who are doomed to pass away, but we impart to a secret and hidden wisdom of God, which God's decree before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would have not crucified the Lord of glory." Bakit ko binigyan din dito ni Paul at ang pagiging simple ng pangangaral? Ang dahilan kasi, ito ang mismong mga taong kinukutya o nahuhumaling o hinahanga ng mga taga-Korinto, ang mga makapangyarihan. Iniisip nila kung magiging kaakit-akit lang ang Christianity sa mga mayayaman, makapangyarihan at matatalinong tao, maaaring maniwala po sila. Kaya naman kailangang ituro sa kanila ni Paul that only spiritual people can understand the gospel. That leads us to the second point. Kung mapapansin ninyo, ang kaharian o ang hangarin nila ay hangarin din naman ng maraming Kristiyano. Yung desire nilang maipahayag ang gospel. Gusto nating maging mas kaakit-akit or palatable ang gospel sa mundo. Sa tinatawag na seeker-sensitive movement. Binabawasan ang lalim ng worship. Hindi masyadong pinag-uusapan yung kasalanan, kundi inaakit ang mga tao sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga life concerns, gaya ng self-esteem, self. Ngunit ang talagang kailangan ng mga tao ay ang plain gospel of Christ. Kaya nga nasabi ni Paul, "I have been crucified with Christ, and it is no longer I that lives, but Christ lives in me." Ang mensahe pong yan ay laging tutugon sa ating mga alalahanin. Ngunit hindi lahat ay nag-ahangad ng mensaheng ganyan. Ang kailangan natin tanggapin ay ang mensaheng plain gospel of Christ. Not everyone wants the gospel. Naglalarawan si Paul dito ng dalawang uri ng tao nung sinabi niya sa verse 14 about the spiritual and the natural man. Sabi niya sa verse 14, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned." Sinabi sa atin dito na ang natural man o ang mga hindi sumasampalataya ay hindi umuunawa ng mga spiritual na bagay dahil itinuturing nila ito na kahangalan. Spiritual things can only be understood spiritually. Ng mga taong nasa kanila yung Espiritu ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat ma-discourage kapag hindi naunawaan ng mga unbelievers yung gospel. Sa halip, dapat tayong mamangha kapag naunawaan nila ito. Dahil kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang buhay. At kung hindi nila ito naunawaan, sino ang nakakaunawa? Makikita po natin ang clue doon sa verse 13. Babasahin niyo po ng malinaw doon sa verse 13, dahil yung translation ng ESV mas maayos. Sabi po doon sa verse 13 ng 1 Corinthians chapter 2, "And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truth to those who are spiritual."
Sa madaling salita po, itinuturo ni Paul itong mga spiritual na bagay sa mga taong spiritual. Dahil sila lamang ang makakaunawa at makakatanggap nito. Para sa iba, it is foolishness. Ito ay kahangalan. Alam niyo, marami ang nagpapababaw o nagda-dumb down sa salita ng Diyos para lamang katanggap-tanggap sa mga unbelievers. Hanggang sa punto na hindi na po talaga maituro ang salita ng Diyos ng maayos. Morally, philosophically, or religiously, na ituturo sa halip na Christianity. Ngunit kung ang gospel po ay simple at malinaw na ipinangangaral week in, week out on a daily basis, ihahayag ito ng Holy Spirit sa mga spiritual na tao. Para sa mga hindi spiritual, na hindi pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos o wisdom of God, ay mananatili pong mystery ang bawat salita ng Diyos. Hindi ito naunawaan ng lahat, kundi ng ilan lamang. Nagtanungin nga po ng mga disipulo si Jesus Christ kung bakit sila nagsasalita sa pamamagitan ng talinghaga o yung parable. Paano po sinabi ni Jesus Christ ang kanyang mga disipulo? Doon po sa Mark chapter 4, verses 11 to 12. Sabi ni Jesus Christ, "To you have been given the secret of the kingdom of God, but to those outside, everything is a parable, so that they may indeed see and not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn and be forgiven." Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus sa atin, ang salita ng Diyos na naglalayong maunawaan ng ilan, ngunit hindi ng iba. Gaano man sila ka-elite o katalino, ito ang dahilan kung bakit sabi dun sa verse 12, rulers of this age or prince of this world ay nang nakakaunawa o hindi nakakaunawa kung sino si Kristo. Dahil kung nauunawaan lang po nila, hindi sana nila pinako sa krus ang ating Panginoon Jesus. Dahil sa ganitong pagkakataon, kaya malaking kabalintuanan, ito yung lagi na nagamit ni Pastor Kirby. Nakita ko siya ang translation. Pero the contradiction, ang kabalintuanan ng mga taga-Korinto na Kristiyano ay labis o yung mga Christian doon sa Corinth, yung kanilang contradiction o kabalintuanan ay labis na humahanga sa mga makapangyarihan at matatalinong tao nito. Samantalang sina Herod, yung mga high priest, maging si Pontius Pilate, ang mismong nagpako sa Panginoong Hesus. Ang kapangyarihan, kayamanan, at talino ay hindi naging dahilan upang maging mas bukas ang isang tao sa gospel. The most intelligent person cannot grasp the gospel without being a spiritual person. Ito ay isang bagay na kailangang maunawaan ng mga taga-Korinto. Gayunpaman, marami rin mga intellectual elites have bowed their knees at nagpasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, marami po sa kanila yung tumututol sa gospel. Kagaya halimbawa sa early years time na si Lee Strobel, isa pong atheist journalist itong dun sa Chicago Tribune, ay naging Kristiyano po matapos niyang imbestigahan yung mga claims ni Christ. Maging si Rosaria Butterfield, isa pong professor of gender, kung saan nag-study at masulig na kaaway ng mga Kristyanismo.
Natagpuan niya ang kaligayahan at kaganapan sa gospel lamang. Maging yung kanang kamay ni Richard Dawkins na si Josh Timonen, isang hayagang atheist at siya rin po ay nagtiwala sa ating Panginoon. Maging yung kasama ni Dawkins si Ayaan Hirsi Ali, isang politiko, academic professor, ay na-convert din. Bakit po kaya yung mga intellectual na tao ay na-convert? Dahil po ba sila ay matalino? Hindi po. In fact, ang simula ng kanilang buhay, they were against the gospel and the Christianity. Only the Spirit of God can give us the faith to believe the gospel. Iyan ang pangatlo at last point ng ating sermon. Sabi dun sa verse 11, "For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God." Kaya habang ang natural men ay alam lamang ang mga natural na bagay, at sila ay may mga espiritu ng Panginoon, ay kayang makalam ng mga spiritual na bagay. Sabi po dun sa Matthew chapter 11 verse 25, sabi ni Jesus Christ, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding, and revealed them to little children." Sino daw po ang nakakaunawa ng gospel? Ang mga spiritual people. At ang mga tao ay nagiging spiritual hindi sa pamamagitan ng sariling effort o intelligence, kundi dahil sa may bagay na ibinigay sa kanila. Sabi din sa John chapter 3 verses 3 to 5, sinabi ni Jesus kay Nicodemus, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." Ito ay nagtuturo po sa atin na ang dahilan kung bakit tayo ay nakakasampalataya sa ating Panginoong Jesus, tulad ng ipinakita sa gospel, ay dahil binigyan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. At ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi naniniwala sa gospel kapag ito ay ipinangangarap, ito ay dahil hindi pa sila binibigyan ng buhay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya naman para sa maraming unbelievers, ang gospel ay foolishness, kahangalan. Sabi dun sa verse 14, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them, because they are spiritually discerned." At yan po ang kamanghamanghang bagay. Nauunawaan mo ang gospel, hindi dahil matalino ka. Instead, nauunawaan mo ang gospel dahil ikaw ay minahal. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang Kanyang Espiritu dahil mahal ka niya, upang mahalin mo rin siya in return. At tayo ay niligtas para sa mas higit pang bagay. Kung naunawaan natin ang gospel, ang kabuuan ng gospel, and we believe and understand the wonderful things of God has in store for us. Sabi po dun sa verse 9 to 10, "What no eyes has seen, nor ears heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God."
Napakaraming kamanghamanghang bagay po ang Diyos na hindi pa po natin nakikita o hindi pa nakikita ng human eyes. Hindi pa naririnig ng human ears ng ating mga tenga. At hindi pa pumapasok even sa puso ng tao. Ngunit ang mga bagay nito ay inihanda ng Diyos upang ating malaman, and it's the Spirit who reveals them to us. May mga malalalim na bagay ang Diyos na inihayag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid dito sa ZCRC, maging yung ating mga visitors, ano-ano po ba yung implication o application nito para sa atin? May 5 bagay po tayong ititingnan. Uli po, dapat nating ma-realize na ang dahilan kung bakit tayo naniniwala sa gospel is not because you are smart. Salvation is by the Spirit alone. Dahil binigyan tayo ng faith to believe that God saves sinners, na ang Diyos ay nagliligtas ng mga makasalanan, and that works. Thankfulness sa atin po. That God will even reveal yung gospel sa atin. That we should even believe that God counted us, His people. To love us, to bless us richly with all the blessings in heaven. Pangalawa po, dahil sa gawa ng Espiritu, sa pamamagitan ng Espiritu, yung conversion. Dapat tayong maging mas madalas o prayerful o maging madalanginin. Dahil we focus a lot of, most of the time, sa teaching. And that's right. It's okay to do that. Sabi nga, ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon din sa ilalim ng Apostles' Doctrine. So, focusing and teaching is not bad. But they are also came together in prayer. Hindi lang po panay teaching. Kaya very important that we are a prayerful person. Nang unang sabihin ng mga apostol ni Kristo sa kanyang pag-akyat sa langit at bumalik sa Jerusalem, sila po ay nanalangin nung bumalik doon. Nanalangin sila para pagdating ng Espiritu. At nang dumating ang Espiritu sa kanila, ano po ang naganap? 3,000 po ang naligtas sa isang araw. And this is how we do the work of the gospel. Nananalangin po ba tayo ng ating mga anak o yung ating mga mahal sa buhay ay pagkalooban din ng Banal na Espiritu? O dinadala lang natin sila sa simbahan at pinipilit sa kanila yung catechism or any doctrines. There will be intellectual understanding, but will there be true spiritual embracing of the gospel? Or do we labor in prayer that the Spirit would open their eyes? And if not, we don't need to change the gospel for them. Pangatlong possible application, following yung context natin kung pinag-aralan. We need to be people who need to cultivate unity through the gospel in the church. Cultivate unity. Ano pong ibig kong sabihin? Ang ilang mga Kristiyano sa iglesia ay napakatalino po. Ang kaso lang, hindi nila kinakausap ang iba kapag hindi matalino rin. Dahil sa katunayan, hindi sila nakikiusap o nakikipag-usap sa iba ng walang kaparehong intellectual wavelength nila. Maaaring ang usapin tungkol sa kahit ano po, pag-politics ang pinag-usapan, o mga doctrines, o iba't ibang mga preference na topic. And many may not be their equal in the church. Now, I'm not saying or
demoting yung learning. Kagaya po nga na sinabi ko, it is very important. Even the early church, they devote themselves in the apostles' doctrine. Hindi po natin binabawasan ang kahalagahan ng pag-aaral. Sa kabilang banda naman, may iba na hindi gaano ka-elite intellectually at hindi gaano kahusay sa doctrine, kaya hindi rin nakakapagsalita ng marami tungkol sa politics, sa doctrines at mga issue. And they also can only speak to a certain kind of people. Very selective din sila. But we do not need to be unified or uniform as people. But we are united dahil we can speak about the gospel with any Christian. Mayaman ka man, mahirap, babae, lalaki, slave or free. Pare-pareho tayo ng karanasan. Saved by grace. Kaya, kaya natin magsalita tungkol sa kung paano pa tayo niligtas ng ating Panginoong Jesus mula sa ating kasalanan. Kung paano natin naunawaan ang mga kaluwalhatian ng gospel. Kung paano si Christ sa krus na naging pinakamatalinong bagay para po sa atin. When you don't know what to speak to fellow Christians, you speak about Christ in you. God promotes unity and reduces division. Ika-apat po, also according dun sa ating context na pinag-aralan, and this is a bit sensitive, but importanteng may point out lang po. Even si Marchand, he bravely pointed out, ang inyong mga pastor o mga overseers ay mga lalaking may pinag-aralan sa gospel at sa salita ng Diyos. Ngunit may mga mas marami pang pinag-aralan kesa sa kanila. May mga pastors na pinapakinggan ninyo at nakakatulong sa inyo sa pamamagitan ng mga online. Mga pastors na pinapakinggan din natin at nakakatulong din sa atin. Ngunit ang inyong pastor o overseers sa maliit na bayan ay maaari hindi maging katulad ng mga sikat o tanyag na nagahayag. Gaya halimbawa ng mga internet pastors na may maraming sermons. Kung minsan po, you will want to make us or to make your local overseers into the image of those pastors. Why can't you preach like that? More deeper, more insight, more attitudes. Or, without denying po yung need for all the minister to grow, they need to, but be careful of that carnal attitude. The plainly preached word, moved by the Spirit, received by the spiritual heart, will always bring blessings. And lastly, tunay ba natin pinagkakatiwalaan o pinapahalagaan yung gospel ng ating Panginoong Jesus? Kumbinsido ba tayo sa kasapatan o yung sufficiency dito? Naniniwala po ba tayo na pinakamatalinong bagay ay si Kristo? Na napako sa krus upang iligtas ikaw at ako sa kasalanan at punin ang ating buhay sa bawat spiritual blessings. Some of you may still find the gospel as foolish. What do I mean? Kagaya halimbawa sila Lee Troubles, yung in-explain ko kanina mga tanyag na tao, sila Rosaria Butterfield, si Josh Timonet, and others saw the futility of their pursuit of happiness apart from Christ. Mga tanyag ito. But they saw the deeper joy
brought by the gospel in their lives. And they were at the pinnacle of their career. Matanyag po itong taon to. And they came to faith. Maging si Paul mismo ay isang pariseyo ng mga pariseyo. Mula sa tribo ng Benjamin, with a rising career doon sa Sanhedrin. And he saw Christ. And he would give up all of that to follow Christ. Even suffer para sa pananampalataya. Because the joys here are nothing compared the joys there sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, ipinangaral niya ang simpleng gospel. It saves and it equalizes. Ngunit, marami po sa atin dito na naghahanap ng substance or yung affirmation, companionship, and even education, at kung ano-ano pang bagay. Pero lahat naman po yan, kung hiwalay kay Christ, apart from Christ, you won't find the deeper happiness. Kay Kristo lamang po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu lamang po, as you seek after Him in the gospel, you will truly know the deeper things of God. Na kung saan sinabi po dun sa verse 9, sa ating pong text, no eyes have seen, no ear heard, nor the heart of man imagine what God has prepared for those who love Him. That is the gospel. Amen. Pasayan, samahan niyo po akong manalangin sa ating Panginoon as we close in prayer. Aming Ama at dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayong umaga. Thank you for reminding us that the gospel is the great equalizer and that in your eyes, kaming lahat ay pantay-pantay na pinapahalagahan mo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ay nagdadala kami ng pananaw ng sanglibutan ito. Patawarin mo kami kung nagkakaroon kami ng spirit of elitism, kung saan mas tinitingnan namin ang matalino, ang mayaman, o yung mga taong nasa posisyon, sa halip na ang iyong biyaya. Ipaalala mo po sa amin that our faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Ang kapangyarihan mo ay walang iba kundi ang simpleng mensahe ng Ebanghelyo na si Kristo na napako sa krus na tila kahangalan sa mundo, ngunit siya namang karunungan at kaligtasan para sa amin po. Habang kami po ay alis sa lugar nito, we pray that may we stand firm in the simple preaching of the gospel. We pray for the work of the Holy Spirit sa aming buhay, dahil batid namin na only spiritual people can understand spiritual things. Kaya nga po dinadalangin namin na patuloy na buksan mo ang iyong Espiritu na aming, buksan mo ang aming mga mata sa pamamagitan ng Espiritu upang maunawaan namin ang deeper things na ihanda mo para sa aming buhay na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo po kaming maging madalanginin o prayerful at tulungan mo kaming mag-cultivate ng tunay na pagkakaisa o unity dito sa loob ng aming simbahan. At kapag kami po ay nag-uusap bilang mga magkakapatid at magkakasama-sama, naway ang sentro ng aming ugnayan o pag-uusap ay walang iba kundi si Kristo na nasa sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa sa buong isang linggo. Itinataas namin ang lahat at ang mga panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tanging kalinga at aming Panginoon. Amen.